Few days ago, nag-post ako sa Facebook, sa TikTok, and dito rin sa YouTube ng shorts. Yung gumawa ko ng Brazilian cheese bread. And yung recipe na yun, nakuha ko kay Succulent Bite. Actually, napanood ko yung video niya sa TikTok. Masarap yung recipe niya. It's just that, medyo concerned ako sa amount ng oil dun sa recipe. Kasi yung oil niya is 1 cup. Hindi ako sanay mag-consume ng ganong karaming oil. So, gagawa tayo ng another version natin. Pero yung tapioca starch, yung milk, yung egg, yung salt, same amount lang. Babawasan natin na kalahati yung oil. So, 2 versions ang gagawin natin. We have butter version and then yung isa is olive oil version. So, dalawang recipe yung gagawin natin. So, tatry natin kung ano yung okay. Tapos, ang maganda dito, instead of just making cheese bread, i-level up natin. Lalagyan natin ng iba't ibang flavor. At meron tayo ditong parang charcuterie board. So, ano yung mga dito? Meron mga dried herbs, oregano and thyme, nori sheets, bacon, I have pesto, ham, pineapple, tapos meron tayong tuna, onion leeks and spring onions, meron tayong corned beef, and itong red na to is pimiento, and then jalapeno peppers. Excited na ako dito. So, simulan na natin. Oy, by the way pala, syempre, ang pinaka main ingredient natin, yung cheese. So, meron ako ditong grated mozzarella cheese at saka parmesan cheese. So, hatiin na lang natin to between sa dalawang recipes natin. Same lang ng ingredients sa ginawa ko previously, except for the butter and oil. Hinati ko lang siya kasi yung ginawa ko, yung shinare ko na video previously, ayun yung full recipe dun sa Succulent Bite. So, hinati ko lang para dalawa yung recipe na magawa natin. So, I have 1.5 cups of tapioca starch. So, meron mga nag-comment sa video ko sa Facebook or sa YouTube, TikTok, kung pwede daw gumamit ng ibang starch like cornstarch or kung ano yung substitute na pwede for tapioca starch. Actually, hindi ko alam kasi pinapalo ko lang naman kung ano yung recipe. And nag-search din ako sa Google. Most of the recipes, gamit talaga is tapioca starch. Pero may nabasa ako na pwede gumamit ng potato starch or cornstarch. Pero for me, tapioca muna yung gagamitin ko. Kung nahirapan ko yung hanapin siya, meron siya available siya sa mga leading supermarkets and mga baking supply stores. Ayan. So, 1.5 cups of tapioca starch. So, lagyan natin half cup ng milk. Dito naman sa bowl, half cup, 1 egg. Tapos, half teaspoon of salt. Half teaspoon of salt. Dito sa bowl, lalagay natin olive oil. This is 1/4 cup ng olive oil. So, basically, yung recipe dun sa Succulent Bite, kinalahati ko lang yung fat or yung oil. Kasi yung ginawa ko previously was 1 cup. So, medyo na-overwhelm ako sa 1 cup. Although, nung kinakain ko na siya, hindi naman siya ganun ka-oily. Pero syempre, iniisip ko pa rin at the back of my head, ang daming oil nun. So, nag-isip ako ng better alternative. And meron naman mga recipes na nakita ko, olive oil yung ginagamit. Meron naman combination of olive oil and butter. Lastly pala, bago natin makalimutan, syempre yung important is yung cheese. Tatansyahin lang natin. Kailangan equal. This is mozzarella. You can use any cheese that you like or kung ano yung meron na available sa inyo. May nag-comment actually dito sa YouTube na yung boss niya sa Singapore is a Brazilian and nakwento nga niya or napanood siguro yung video ko. And sabi nga nung boss niya is ang original na Brazilian cheese bread ginagamitan ng parmesan and feta cheese. So wala tayong feta cheese. So, ito muna yung gagamitin natin. Ito naman nilalagay yung parmesan cheese. Again, any cheese any type ng cheese pwede yung gamitin. Actually, pwedeng maglagay dito ng cream cheese. Nalagay natin lahat ng ingredients, i-blend na natin siya. Pag wala kang blender, pwede naman siya sa saucepan, i-heat nyo lang yung milk and yung oil, then yung cheese hanggang mag-melt na yung cheese. Tapos lagay nyo yung egg,
Tapos, i-mix nyo lang. Ay, by the way, yung gagamitin natin is a cupcake pan. This is a 2-ounce cupcake pan. So, bago ko simulan, guys, ipipreheat ko na yung oven at 200 degrees Celsius and i-bake natin to for 20 to 25 minutes. Depende sa pagkatusta na gusto nyo for your cheese bread. Ayan, maganda na yung consistency niya. Transfer tayo dito sa bowl. So, gagawin natin, tabi muna natin to, prepare natin yung ating baking pan. So, team olive oil, team butter. Pero i-grease muna natin kasi maninikit siya. Hindi to non-stick. Actually, pwede siyang lagyan ng cupcake liner. Pero i-grease na lang natin ang butter. So, inisip ko paano siya gagawin. Paano ko lalagyan ng flavor to. So, dito muna tayo sa team olive oil. Tabi muna natin itong isa. So, this is onion. Pagsasamahin ko na yung onion leeks and spring onions. Tapos, we have ham. Tapos, lagyan natin ng parang Hawaiian siya. Yung kabila is ham and pineapple. Try lang natin, baka mag-work. Then, we have pimiento. Then, we have jalapeno. Ito, excited ako sa jalapeno. And then, we have bacon. Tuna. I have corned beef. And nori sheets. Kasi guys, meron nabibili na seaweed bread. Ang sarap. Kaya naisip ko to na gawing flavor yung nori. And then we have yung herbs na thyme and oregano. Para lang siya. Parang Italian yung dating. And then with the cheese, perfect. So we have 10. So gawin natin 12 na. Ano pa ba? Doble na natin yung bacon. And then gusto ko yung jalapeno. Na-excite ako dito sa jalapeno. So we have spring onions and onion leeks. Pinagsama ko na. We have the ham and pineapple, bacon, jalapeno, pimiento, tuna, corned beef, nori sheets. We have the oregano and thyme, dried herbs, tapos bacon ulit, and then jalapeno. So, pupuniin nyo lang siya ng mga 3/4 full. Uy, parang sakto lang siya, oh. Sakto lang siya sa 12. So, since yung flavor niya nasa ilalim, i-mix lang natin ng konti. Para kumalat yung flavor. Ano ba to? Ham. Ham and pineapple. So, ganito lang siya, guys. Hindi niya kailangan maging perfect yung itsura. So, nakapreheat na yung oven ko, 200 degrees. Bake natin for 20 to 25 minutes. And then, gagawin naman natin yung kanyang butter version. Sa butter naman, unahin ko muna yung kanyang yung mixture. Tapos sa ibabaw ko naman ilalagay yung mga flavors niya.
ham and pineapple. Talagang pinush ko yung pineapple eh. No? And then we have spring onions, pimiento. Ito, excited din ako dito sa pimiento. Jalapeno. Talagang dinamihan ko yung jalapeno. Bacon. So magkakalasa na siya kasi hindi ako naghuhugas ng kamay. Bacon. Ayan. Dalawin natin yung bacon para masaya. Ito, in-air fryer ko na yung bacon para maluto na siya. Yung ating herbs, nori sheets. Last, simutin na natin itong jalapeno and pimiento. Combine naman natin siya. Hindi ko nalagay yung pesto. Teka, tanggalin natin itong bacon. Yung pesto nga pala. Diyan muna bacon. Well, okay din naman yung bacon and pesto. Konting pesto, guys. Nakalimutan ko na ilagay. Mix natin. Mix lang natin ng very, very slight lang. Para lang mapaloob yung ating mga filling. Para siyang quiche. Iba-ibang flavor. Tapos, itapping natin kung anong flavor niya. Dapat ginawa ko to sa dun sa olive oil. Which is bacon. Bacon. This is ham. Ham and pineapple. Pineapple. Ayan. Scallions. Wala na akong hiwang jalapeno. Jalapeno. Ayan naman siya. Kita naman siya. Ano to? Corned beef. Corned beef. Tuna. That's it. And pesto. 9 more minutes. Sasalang ko naman itong pangalawa. And then, titikman na natin, guys. Alright, guys. So, na-bake na natin yung Team Olive Oil. Ito na siya. Alright, guys. So, ito na siya. Naluto na natin. Napalamig ko na. Ang masasabi ko, mas maganda itsura nung Team Butter. Kasi nilagyan nga natin siya ng kung ano yung flavor, nilagay natin sa toppings. So, mas alam natin kung anong flavor yung kakainin natin. Dito kasi sa olive oil, halos pare-pareho siya. Kasi nasa loob yung nilagay nating mga pang-flavor niya. Tapos meron ako dito ng tomato sauce or Neapolitana, yung mga pasta sauce na nakabote. So, pwede nating i-dip. Ang maganda dito, pwede siyang i-enjoy on its own for breakfast or with pasta or spaghetti. And mas masarap siya with soup. Kung na-stock na siya, let's say the next day, syempre magiging sagi siya. I-toast mo lang ulit sa oven, magiging okay siya ulit. Dito muna tayo sa Team Olive Oil. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-simpleng flavor dito. Ito na lang, tingnan natin. Ano talaga siya? Makunat, na malambot, na moist, na cheesy. This is jalapeno. Jalapeno, guys. Kung i-compare ko to dun sa unang ginawa ko na may 1 cup of canola oil or any neutral oil, mas okay to. Kasi mas iniisip ko na olive oil siya, mas healthy siya, mas okay siya. And almost the same yung texture niya. I like this one better. Kung mahilig kayo sa texture ng mochi, magugustuhan ito for sure. Yun nga lang, hindi ko masyado nalalasahan yung jalapeno niya.
First time ko makakatikim ng fresh jalapeno. Try nga natin kung gaano kaanghang. Hindi naman maanghang, parang ano lang, bell pepper. Pero bakit yung nasa boteng jalapeno maanghang? Nilalagay sa nachos. Naloko dun ha. Pero nung binili ko to, jalapeno siya nakalagay sa label. Wala kang lasa eh. Malutong lang. Next natin, dito tayo sa Team Butter. Ito mainit-init pa, so may enjoy ko siya ng kakalabas lang yun sa oven. Team Butter. Mas gusto ko yung butter. Mas may lasa siya. Mas malasa siya compared dito sa olive oil. Ito yung sinasabi kong parang mochi. Ayan yung ganyang texture. Sarap. Okay, one last. Dito sa sa Team Olive Oil. Or dahil because kanina pa siya na-bake. Medyo lumabing na siya. Try natin ulit. Almost pareho lang. Yun nga lang kasi malamig to eh. Ito medyo mainit pa eh. Pero hindi nagkakalayo guys. So whether olive oil or butter gamitin nyo, masarap siya. Or pwede i-combine nyo na lang. Half olive oil, half butter. Try ko yung pesto. Ang bango ng pesto. Ay, masarap siya guys. Masarap yung pesto. Masarap. Masarap ng pesto. Ubusin ko ba to? Etong nori. Feeling ko very subtle lang yung flavor niya. Ito yung seaweeds. Lumasa siya ha. Sarap. Tingnan natin kung lumasa yung sibuyas niya. Ang sarap. Ang sarap ng sibuyas. Yung lasa ng spring onions. Ang sarap nito. Try natin yung bacon. Why not? Kurot lang. Bacon. Unang kagat pa lang. Lasang-lasa mo na yung bacon. Ay, ang sarap. Ang sarap. Nakaka-happy guys. Nakaka-happy kasi ginawa ko tong video. And super successful siya. Dito lang ako kumakain kasi dito nga, hindi ko na malaman kung anong mga flavor siya. Kasi pare-pareho lang. Anyway, almost identical naman sila. Pareho lang. Ito lang kasi medyo malamig na. Ito medyo mainit pa kasi kakalabas lang sa oven. So, mas medyo na-enjoy ko pa siya. Pero masarap din to. So, kung binake siya ngayon, lagay nyo siya sa Tupperware, airtight container, kinabukasan kakainin nyo, initin nyo lang ulit ng mga 5 minutes until maging crispy ulit yung labas niya. Or kung gusto nyo nang medyo malambot siya, microwave na lang. Ganun pa rin siya, masarap pa rin. Try natin yung corned beef. Corned beef guys. Ang sarap. Ang sarap. Nakaka-happy guys, ang sarap. Ano ba to? Ito ata tuna. Last na to tuna, last na to. Kasi natikman ko na lahat eh. Jalapeno, nori, bacon, yung herbs,
Ay, yung ham and pineapple. Teka. So, second to the last pala to. Ito yung tuna. Masarap din. Dito tayo sa, ito, pineapple. Hawaiian. Hawaiian. Brazilian. Brazilian Hawaiian cheese bread. Pinaghalo dalawang lahi. Brazilian and Hawaiian. Ayan. So, meron ako ditong pineapple. May mga ham. Try natin. Ang sarap. Kakaiba yun. Yung sweetness na nabibigay ng pineapple, ang sarap. Na-elevate niya yung lasa ng cheese. Ang husay. Diyos ko, mauubos ko siya. Hindi ko na siya ubusin. Mananahimik na ako. Itatago ko na to. Bukas ko na lang siya kakainin ulit. Ay, nakaka-happy siya, guys. So yun lang, guys. I hope you try yung recipe. Yung recipe lagay natin sa description below. Follow nyo sa Instagram, Succulent Bite. Doon ko nakuha yung recipe na to. Medyo in-adjust lang natin yung amount ng oil. Alright, so thank you guys for watching and I'll see you on my next vlog. Bye, guys!